5:26, himayin pa natin yan, Mare. Yes, himayin natin para lalo natin maintindihan. Nasa linya po natin si Ms. Rubiana Bernardo, ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Good morning po, ma'am. Present po kami ni Igan. Morning. Good morning po, Sir Igan, Ma'am Connie. Yes, meron Sa pong, mga nakikinig po. yes, meron pong tanong ang aming valedictorian. Igan. Eto na naman tayo. 3 times school calendar. Kayo ba'y nakonsulta dito? Dahil kayo magtuturo eh. Yan nga po, Sir Igan, no? Yan Oh. po yung sinasabi natin. Kailangan sana ng massive consultation. Hindi lang po sana sa mga teacher, kahit po sa mga magulang at mga estudyante. Pero sa dulo, naipatupad na po ito dahil naaprobahan na nga po, no, ni Pangulong Marcos. So ibig sabihin, this coming school year, 2026-2027, ay ipapatupad na ito sa lahat po ng ating mga paaralan. Hindi nyo po Kaya ba, po, Ma'am Rubin, may reservation talaga kami dito. hindi nyo ba napansin, bawat Pangulo may sariling opening ng Parang school year? iba, Bakit litong-lito ganun? na po. Hindi magtuloy-tuloy yan. Oo, no? Kasi kung kami po talaga yung tatanungin, sa dami ng mga pagbabago ay dapat naman talaga ay ang pinaka-fundamental o yung mga basic sana yung inuuna. Kasi kung school calendar, kahit anong school calendar pa po yan, no? Pero kung kulang po yung classroom, yung mga teaching and education personnel, kahit po yung mga pasilidad, actually learning materials. Ngayon lang nagsidatingan yung mga modules for this school year. Wow. Tapos ngayon, syempre mababago po yan sa pagbabago po nung ating school calendar, no? Kasi kung 3-term mula po dun sa 4 na grading periods, for sure mag-a-adjust po kami, no, noong Oo. mga materials na gagamitin, mga lesson exemplars at iba pang mga technicalities. Pero na sa tingin namin, Oo. yung bigat niyan ay nasa guro na naman. Sa Alliance of Concerned Teachers, ano ba ideal talaga ng school opening? Ha? Dahil inaalala natin yung bagyo. Sa iba naman, ito yung anihan na may perang pang tuition fee ang ating mga kababayang magsasaka, di ba? Yun ang isa sa mga sa inyong mga guro, ano ba ideal talaga na dapat period ng ating pasukan? Well, ideally po kasi po, kaya naman talaga June yung pasok, tama po kayo doon, no? Kasi Kalakal nga po ay nag-aani, no? Pagkatapos ng Mayo, may pera, no? Pagdating ng pasukan, kasi nga pambili ng gamit ng bata at yung ilang pang mga gastusin pagpasok ng eskwela. June talaga, no? Ang pinaka-convenient para sa mga nanay at tatay, lalo sa probinsya. Oo. Pero kung kami po yung tatanungin talaga, no? Hindi naman to usapin lang nung calendar kasi nakita na po natin dun sa mga datos na nilalabas, no, even nung EDCOM 2, nung DepEd din, no, na hindi siya usapin lang ng school calendar eh. Usapin talaga to nung dekada-dekada na talaga na chronic underfunding doon sa edukasyon natin. Oo. Biruin niyo po, Sir Igan, yung classroom lang eh, 165,000 yung kulang natin pero sinasabi pa yung 51,000 doon ay hindi na magagamit for the coming years kasi dilapidated na, apektado ng mga lindol at bagyo. Oo. So ibig sabihin, gearing to 250,000 pa nga yung kulang sa mga darating na panahon, no? Okay, Kaya okay. sabi natin, ito sana yung dapat na unahin kasi ang sinasabi ng DepEd ay makakatulong daw yung pagpapalit nitong school calendar natin into 3 terms. Ibig sabihin, binawasan nga po ng isang grading period, mababawasan din yung trabaho ng guro. Oo. Pero kung kami, kung hindi mo naman daragdagan talaga yung bilang ng guro, yung bilang ng mga education personnel, kasi kahit naman yung iba pang mga gawain bukod sa pagtuturo, teacher din ang may gawa niyan. Sa totoo lang, yung period na ito, Sir Igan, hindi na po makausap yung mga teacher kasi Dahil? naghahabol po kami ng school forms. Oo. Kasi patapos na po kami, no? Hindi po talaga mapapagaan, no, yung gawain namin, no? Okay. Kaya yung panawagan din namin kay President Marcos, hindi ito yung solusyon, no? Kung mayroon mang solusyon, kasi crisis ngayon eh. Kailangan din po ng tulong ng mga guro natin sa Okay. Teka. usapin po ng krisis sa edukasyon at yung krisis din sa ekonomiya. Marami sa mga teacher natin hindi nga po nakakatungtong pa sa living wage yung sahod eh. Kaya kailangan din ng economic relief allowance sana. Okay. Pero mukhang dagdag na trabaho ito sa amin, Sir Igan. Gusto nyo yung Ma'am Ruby, apat? 4-quarter Oo. system. Ah,
Ma'am Connie, Sir Igan, kung kami po talaga, it needs consultation eh. Kasi gusto na din naming malaman papaano nga ba yung mangyayari dito sa kanilang proposal, no? At regardless kung fourth quarter man yan, dating kaayusan o third quarter, ang importante talaga ma-address natin yung existing na mga matagal ng problema. Ito dapat yung mas inuuna kumpara Classroom, dito sa mga guro, no? pagbabago. Kasi para po sa kaalaman din ng mga magulang na nakikinig, no, at saka dun sa ating mga students, hindi lang po yung trimester yung bago this Oo, coming school oo, year. oo. Ang isa pang bago, yung full implementation ng Enhanced K-12 at yung pagbabago dun sa senior high school. Ano po So, pagbabago ba? Para lang sa kaalaman po. Ah, Yung sa senior high yes, no, school, yung paano yun? Mm-mm. ang mangyayari po sa senior high school natin, mula po dun sa maraming mga core subjects natin, magiging 5 na lang, no? Yung 5 core curriculum. So, ibig sabihin, mababago din yung ilang mga subjects natin, no? Na it needs a lot of, preparation din, no? So, ibig sabihin, magte-training din yung mga teachers, kailangan ng mga bagong learning materials, ng mga lesson exemplars, at kahit yung mga reference book, no? Syempre, yung ilang mga school forms and other technicalities. Pero di So, ba adjustment din po yan sa amin, sa mga teachers. Opo. Ang tanong nga po nung ilang mga private school teacher natin, mananatili pa ba sila sa trabaho? Kung sa amin namang mga public school teacher, may mga malilipat mula doon sa senior high school, mapupunta doon sa junior high school. Okay. So, mismatch na naman yan. Magtuturo ng mga hindi nila major subjects, no? Ay, So, naku. magpatong-patong na naman yan doon sa krisis na sinasabi na nga ng EDCOM2 na isa doon sa mga dahilan ay yung mismatch doon sa mga teachers. So, I see. yung adjustment po, Ma'am Connie, nandoon talaga sa mga teachers. At ako din, ang sinasabi ko nga rin, yung estudyante natin, ang dami ng mga pagbabago din sa kanila. Kumbaga, hilong-hilo na. Pero sana nag-back to basic muna. Matutong magbasa, magsulat, makaunawa yung mga students natin. Yun na nga. Ay, Pero magbasa, magsulat, yung basic, makaunawa. oo, Okay. yung mga basic talaga ho. Pero ito, question ko lang kasi magiging 5 core subjects na lang po yung sa senior high school. Baka ang tinitignan naman dito ng DepEd para nga mas concentrated po, hindi ba? Mas kumbaga matutukan yung mga basic na sinasabi niyong kailangan equipped sila. Yes, opo, yung sinasabi nga po nila, yung decongestion po, no, nung ating curriculum, no. Baka kaya ganoon. Hindi ba mas magiging maayos, maganda yung mga graduate po natin kapag mas tutok sila dun sa mga subjects that they need to master? Nandun na rin po tayo, no, sa decongestion talaga ng subjects. Pero kailangan kasi nga ng adjustment talaga doon sa mga magtuturo rin. Kasi sa lahat po ng pagbabago yata, yung teacher yung pinaka dyan kumbaga in the forefront, no. Pero kung in terms of paano ba pinaghahandaan halimbawa ng agency natin, nung Department of Education, Opo. tingin natin talagang kulang ito dun sa paghahanda din dun sa mga teachers natin. Nasasabak dun sa implementasyon on the grounds. Ma'am Ruby, gusto ko lang malaman dito sa crisis natin sa Middle East, kamusta epekto sa mga guro? Hindi ba kayo, kumbaga parang carpooling, at least sabay-sabay kayo papasok, sarap magmarites na sa umaga, di ba? Marami bang teacher yung apektado na late na o kaya hindi makasakay dahil kulang din ang mga sasakyan daw ngayon? Pangkalahatan sa teacher, anong epekto? Sa pangkalahatan po talagang apektado din yung mga teachers natin. Kasi actually, hindi man pa-public transportation, marami po nakamotor, lalo sa probinsya, Tama, no? oo, Talagang umaaray oo. sa presyo ng mataas na presyo ng langis, no? Marami sa mga teacher natin baon din sa utang dahil nga talagang hindi nakakatungtong sa living wage yung sahod na pag-iwanan. Oo. Kaya din, kung kami yung tatanungin, kailangan din talaga ng economic relief allowance ng mga teacher natin. Economic Meron relief kaming- allowance? Yes, Magkano meron po po ba kasi yun? kaming pera, yung personal economic relief allowance na tinatawag, Ma'am Connie tsaka Sir Igan. 16 years na po yung napako sa 2000. Kaya nananawagan po kami na this time crisis naman, President Bongbong Marcos gawin na po itong 5,000. No? Kasi for so ayun long 2,000 po yan at hindi nagsilbi bilang economic relief doon sa ating mga guro at kawani. Para sa lahat ng guro yun, yung 5,000 na yan, economic relief? Opo, no, dati po yung 2,000 pero ngayon nananawagan po kami gawing 5,000. Nasa batas naman, nasa batas yan.
O kailangan lang po ng actually Amendment, dun sa mga amendment. pulis at sundalo natin, sa mga military and uniform personnel, yung kanilang subsistence allowance, executive order lang ng Pangulo, 10,500 sila a month. Yung mga teacher natin, 2,000 sa matagal na Oo nga. panahon. Ay, may ganun pala. Okay, Ma'am Ruby, patuloy kayong magbabantay dito at dapat pakinggan naman kayo bilang guro, di ba? Hindi yung pag nag-decision, ibababa agad. Tama po kayo dyan. Dyan po kami nadismaya talaga, Sir Igan. Parang may sarili silang agenda na hindi nila muna, kumbaga sa gera, hindi na i-equip, di ba, yung mga sasabak. Parang ganun. Okay. Tama, Ma'am Connie. Ma'am Alright. Ruby, Ingat po kayo. may I go out na? Thank you Oo. sa Salamat po, sa ma'am. panayam. God bless po. Salamat po, mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo sa Alliance of Concerned Teachers. Nakausap natin ang kanilang chairperson, si Miss Rubiana Bernardo. Ayan. Ba, na-miss ko si Rubiana. Bakit? Kinikilingan, walang pinoprotektahan.